Merong akong ano day, ibibideo. Hindi pala ibibideo day. Basta meron akong vlog ngayon, gatod. Pupunta ko ngayon sa Corindo day kasi itong nakaraang araw day, may nakita akong ano ba day, gukiburi. Ano bang gukiburi sa atin? Ukok. Ano bang ukok? Bisaya yun, di ba? Ipis. Merong ipis dahil gukiburi yun sa Japan, di ba? Ang pagkakaalam ko kasi, kapag ang ipis ay malaki, nasa inyong loob ng, sandali lang dahil kasi may tumunog. Merong ipis dito sa loob ng bahay itong mga nakaraan. Ganon siya kalaki dahil, tapos ang itim-itim niya dahil, tapos basta lumalabas yun siya pag parang uulan kinabukasan, parang gano'n. Tapos ang sabi kasi ni Musi sa akin, yung ipis na yan ay hindi yan sa atin. Malagang ipis. Sabi ko, ganon. Sabi niya, once kasi yung bahay mo ay may mga maliliit na ipis or baby pa na mga ipis, ibig sabihin ay meron talaga nakatirang ipis sa loob ng bahay niyo. Maraming ipis, ganon. Pero yung nakikita ko kasi ipis day ay yung ipis na malalaki. Tapos yung ano niya, itim o di kaya masyadong dark brown, ganon. Tapos, ang ginawa ko dito kasi sa bahay, simula nang lumipat kami dito, yung bilog na itim na nilalagay-lagay lang sa gilid. Diba, binlag ko yon. Sabi ko, effective ito kasi wala talagang ipis ito sa amin. Andyan ata sa taas day. Meron ako niyan. Ngayon, doon kasi sa kwarto ng anak ko, parang may maliliit na ipis. Kasi lalaki, pag kumain, galing sa trabaho, mahilig sa tsirya, ilagay lang yung pagkain, iba talaga pag babae eh. Kaya naghanap ako ng nagamit ko dati sa apartment na umuusok siya, kausok ba, na pang jatay ng ipis. Ngayon, nagpunta ako kayo sa Corindo. Di ba nga, nadala na ako doon sa Dongke na sinabihan ako ng camera dami. Naalala niyo yung video ko noon at nabas pa ako nung, sino ba yun? Ngayon, nagpaalam ako, sabi ko, kukuhanan ko siya ng picture at saka picture or video kasi ipapakita ko doon sa asawa ko o di kaya'y itatranslate ko mamaya pag uwi ko sa bahay kasi gagamitin ko kasi wala namang nakasulat na English. Yasashi mabait yung babaeng nag-assist sa akin. Sabi niya, ganun ba? Sinabi ko kasi sa kanya, lately kasi nagpunta ko ng ibang store, hindi ako pinayagan na picture at saka mag-video. Sabi niya, sige, sasamahan muna kita dito pag nakapili ka na. Di ba mabait? Tapos sabi niya, dito na naman ako, i-explain ko na lang din sa'yo. Tapos yun, in-explain niya, pero kinakuhanan ko siya ng video. Kaya ayan ayan yung video niya. Wala kasing English yan. Sinabi niya sa akin na ang paggamit nito, nakadepende sa laki ng kwarto. Ito ay para sa ganitong size na kwarto, yung may malaki at saka maliit kasi. Tapos sabi niya, sige, picturean ko na din daw ang likod. Pero konting clip lang ang nakuha ko sa inano ko sa video. Kaya pagdating ko dito sa bahay, pinakita ko kay Mushi. Ang sabi niya, wag daw yun kasi yung mga bata ay nandito palagi, baka maano sa usok. Sabi ko, sabi niya, tama na rin din yung mga maliliit na nilalagay-lagay ko sa gilid. Maganda lang daw gamitin yon. Just for example, ako dati, nag-iisa ako sa apartment, ay pupunta ako sa work. So, ko yon, ipapausok ko yon, tapos isara ko yung pinto, pupunta na ako sa work. And then pagbalik ko, pagbukas ko, ang dami na jatay-jatay ng mga ipis sa sahig. Tapos binabacuum ko na lang. Ngayon kasi sabi niya po, hindi siya advisable kasi nandito kasi yung anak ko lagi. Kaya ayun, yung video na yan is, kanina yan, nagpaalam talaga ako, kasi meron ngang hindi nga po pwedeng mga store na, lalo na yung stricto yung staff ba. Dami ganyanin ka, lalo yung pagmukha natin ay foreigner na foreigner, tapos ang tapang parang mataday, napakasar, dami ganyan siya. Yun lang, senior ko, yan yung pinaliwanag ni Mushi na babae, na yan ang pangjatay ng ipis na umuusok. Pero okay lang, sabi ni hapon nga, okay lang yan pag wala kang mga bata, kasi yung mga bata kasi yuwa yung baga siguro or ewan. UI meaning hindi pa ganun katibay. Hindi naman yun ang pagkakaintindi ko sinabi ni hapon. Kaya yun, hindi ko na lang yun binili. Kasi sabi ko kay hapon, itong gusto kong bilhin para sa kwarto ng anak ko. Sabi niya, wag daw. Bye!